Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Muli po, magandang umaga sa lahat. Nandito naman po tayo sa programang 91 Biyaya sa Pagkaaga, 91.9 BBS FM. At kami po kapasalamat sa bawat isa na muli sa ating mga tagapakinig. Salamat sa buhay po natin dahil alam natin na mas pa bigyan natin daan na ang salita ng Panginoon ay manguna sa ating buhay, lalo na sa panibagong araw na ating hinaharap. Ang inyong pong lingkod, si Pastor Tito Reboriano, muli po niyong mga kasama. At tunay nga ating pag-uusapan ngayon sa umaga pong ito. Nais ko pong bigyan daan ang ating tatalakayin sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 12, versikulo 32 hanggang 34. Ito po ang sinasabi. Ang kayamanang hindi mawawala. Sinasabi po dito sa versikulo 12, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nauubos. Dooy walang magnanakaw na pumapasok at insiktong sumisira. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. Tayo po yung manalangin. Muli po, Ama, salamat sa panibagong araw na ito. Tunay nga, O Diyos, napakabuti mo sa lahat ng pagkakataon. Nawa, Panginoon, ang iyong paggabay, patnubay sa bawat isa, lalo na sa aming mga tagapakinig, ang lahat ng iyong mga anak na umaasa magitiwala po sa dakilang mong biyaya sa bawat araw. Kaya, Panginoon, ay nagagalak na pasalamat dahil alam namin na ikaw ang nagtalaga ng lahat ng bagay, nilalang mo lahat ng bagay, ay ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. Simula ng langin mong mundo hanggang sa muli mong pabalik. At salamat sa dakilang mong pag-ibig na pinagkalooban mo kining karapatang tawaging mga anak. Kahit na kami mga makasalanan, ngunit binigyan mo pa rin kami ng halaga. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na palagi sa iyong salita ay makita namin ang kagandahang loob na ito. At pagyamanin po namin, gaya ng sinabi mo ngayon, aming pag-uusapan sa umaga po ito ay maging pong daan panglubos namin ka makilala kung sino ka at makamtan po namin ang tunay na kagalakan. Salamat, Panginoon. Muli, ito po ang tayong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, ngayon po sa ating mga tagapakinig, ating pong tatalakayin ngayon ay ang pamagat na ang tunay na kayamanan. Yan. Ang tunay na kayamanan. Ano po ba ang kayamanan na tunay na sinasabi? So ano po ba ang tunay na kayamanan? So, iniisip siguro ng karamihan, pag sinabi natin kayamanan ay mga material na bagay, katulad ng pera, isang malaking bahay, o kaya isang magandang kutse. Ano po? Ngunit ang tunay na kayamanan ay mga bagay na mananatili magpakailanman. Ano po? Yung mananatili magpakailanman. So, dito po sa ating pagtatalakayin sa umaga po ito, pag-uusapan po natin. At alam po natin na ang lahat ng ito ay ang kayamanang hindi naglalaho ay makakamit lang ng lahat na tumatanggap at sumusunod kay Jesus. Yan po. Ibig pong sabihin doon sa mga nanampalataya sa Panginoon, ang kanyang mga anak, ito po'y lubos na makakamtan po ang kayamanang pag-uusapan po natin sa umaga pong ito. At lubos natin makilala kung sino si Jesus. Sa pangalawang Korinto po, 8:9, sinasabi po dito, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo na kahit mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Yan. So ang simula po ng lahat ng itong ating pag-uusapan, ang kayamanan ating pag-uusapan, ay ang
pinagkukunan po natin dito, ito po ay galing kay Jesucristo. Sino si Jesucristo po ay may-ari. Alam po natin ang Diyos ay may-ari ng lahat. Ngunit siya po ay naging mahirap alang-alang sa atin. Sa pamagitan niya po ay pakilala ko gaano kalaki ang pag-ibig niya sa atin. Ito pong dapat nating maunawaan. Ano po? Kaya po ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya kay Jesucristo lamang upang maligtas ang nagiging mayaman. So, tinan po natin ang mga kayamanang itong ating pag-uusapan po sa umaga pong ito. Sinasabi nga po sa Efeso, Kapitulo 1:3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo. So, ibig pong sabihin mga kapatid, ang yamang pag-usapan po natin dito, hindi material na bagay, kundi yamang espiritual. Alam po natin na tunay nga ang tao ay binubuo ng tatlong bahagi. Mayroon po tayong sinasabi nating katawan, kaluluwa at espiritu. Yan po ang tatlong bahagi ng tao. At kung titinan po natin, sa karamihan po ngayon, dahil sa kalagayan ng tao, alam po natin ang tao ay makasalanan, lalo na sa pagiging makasarili. Nakikita lang po sa kanya ang dalawang bagay, yung katawan at kaluluwa lamang ang lumatayo sa kanyang buhay. Ang mga bagay pong ito ay maghahanap po ito ng mga sabi nating mga kayamanang pisikal o material na bagay. Ito po ang ibig sabihin, palagi niyang hahanapin ang kayamanang pisikal o kaya paglanasahin ang makalaman na pamumuhay. Ngunit nais tayong bigyan ng lubos na kahulugan ang ating buhay ng Panginoon. Lubusin nating makita na hindi lamang tayo nabubuhay. Ika nga sa Matthew 4:4, sabi dito, hindi lamang tayo sa tinapay nabubuhay o kaya pisikal na nabubuhay, kundi sa bawat salita nagmumutayo sa bibig ng Diyos. Ibig pong sabihin, kailangan din natin bigyan doon ang ating spiritual na buhay, kasi po alam naman natin na ito ay dapat nating bigyang daan. Ano po? So, ang lahat pong pagpapalang spiritual ay nakay kay Jesucristo. Makakamit lang ng tao lang lahat ng pagpapalang spiritual sa pamamagitan ng pagtanggap at pagsunod kay Kristo Jesus. So, ang isang tao, alam po, halimbawa po, ang isang ano po ang magiging kalagayan ng isang babae na nakapag-asawa ng isang pangulo o kaya isang taong may posisyon o may mga ari-arian? Siyempre gayon din kapag tinanggap po natin si Jesus, magbabago rin ng lubusan ang ating buhay. Alam po natin na sa ating kalagayan, ang ating buhay na hinaharap, na maunawaan po natin na ang kayamanang espiritual na nakakamit ng mga taong tumatanggap at sumusunod kay Jesus. At marami pong tinutukoy dito sa kanyang salita. Ano po? So sa Efeso 1:7, sabi po dito ng salita, tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan, ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob nga. Ano po? So, dito po sa ating nabasang talata, ano ang kayamanang nakamit ng mga tumanggap at sumunod kay Jesus? So, una-una pong napakalaking yaman pala ang pinatawad na ang ating mga kasalanan. Bakit po makikita po ng tao na ang isang sagabal o malaking kanyang palaging daladalang paghihirap sa buhay ay ang kasalanan. Ibig sabihin, palagi niya itong pasan-pasan, napakabigat sa kanyang buhay. Alam niyo po, ito ay ang pinakaunang gandang maunawaan natin na nais tayong pag-aanin ang ating buhay ng Panginoon, ang mapayapang pamumuhay na may kaugnayan sa Diyos. Kaya po, alam po natin na ang pagpapatawad ng ating mga kasalanan ay napakahalagang isang yaman na kung saan dapat nating makamtan. Alam po natin na minsan naging bihag tayo ni Satanas, ngunit tinubos ni Kristo ang lahat ng tumanggap at sumunod sa Kanya. Nagbayad siya ng malaki upang makamtan ang ating kalayaan mula sa kay Satanas. Inihain niya ang kanyang sarili sa krus upang bayaran ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. Kaya nga sa oras na ng ating
kaligtasan, ang bawat kasalanang nagawa natin ay pinatawad na ng Diyos. Gaano man kabigat ang mga kasalanan iyon. So nakita po natin na ang una makamtan natin ng yaman ay ang kalaya tayo sa pag-aalipin sa kasalanan. Ayon po sa Roma 5:1, alam po natin na dahil po sa pananalig kay Jesucristo, mayroon tayong mapayapang ugnayan sa kaharapan ng Diyos. So, ibig po sabihin, kapatid, na ang unang kayamanan na makamtan natin ang tunay na pagkaroon ng tunay na kaugnayan sa Diyos. Ano po? Mula sa ating pagsilang, ibinilang tayo mga kaaway ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Ngunit, namatay si Jesus sa krus para sa ating mga kasalanan. Inalis niya ang kasalanang nasa ating para sa ating mga kasalanan. Inalis niya ang kasalanang nasa pagitan natin at ang Diyos. Kaya sa sandaling tumanggap at sumampalataya tayo kay Jesus, pinapawalang sala na tayo. Sa sandaling mapawalang sala tayo, may kapayapaan na tayo sa Diyos. Ano po? Kaya po, napakagandang malaman natin na sabi po dito sa Colosas 1:27, niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakila ang kamangamanghang hiwagang ito para sa mga hintil na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ang kamanghamanghang hiwaga pong ito na sa ating nangyayari ay dahil si Kristo ay nasa sa atin. So, ang presensya po ng Diyos, ang Espiritu ni Kristo ay naninirahan sa bawat Kristiyano. Nais niyang ipamuhay ang kanyang buhay sa pamamagitan pong ito. Ito po ay isang kamangamanghang hiwaga. Kaya ni Kristo na gawin sa iyo ang mga bagay na hindi mo kayang gawin. Iyan po napakaganda. Ang susi po ng pagkatagumpay sa buhay Kristiyano ay ang pagkatuto na bigyan si Jesus ng karapatan sa inyong buhay habang nabubuhay siya sa pamamagitan natin. Kailangan po nating isuko ang pamamahala ng ating buhay kay Kristo upang maging malaya. Siya na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig at kapangyarihan sa pamamagitan natin. Nais niyang gawing makabuluhan ang buhay natin. Marahil makilala lamang ng isang tao si Kristo kung makikita niya sa inyo sa iyong buhay. So, sino po ba ang mga taong ito na nais ng Diyos? Alam naman natin at tinawag tayo ng Panginoon, ang mga tao ay binibigyan ng pagkakataon na lubos maging kanyang anak. Maliwanag po sa unang Juan, Kapitulo 5, 11 hanggang 13, sabi po dito, at ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. At sinasabi po dito sa versikulo 13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So maliwanag po mga kapatid na ang yaman na pinag-uusapan po natin dito ay ang buhay na walang hanggan. Alaman po natin na ang lahat ay lilipas, lahat mawawala. Ano po? Lahat na nakikita natin dito sa ating kapaligiran, ang ating buhay, lahat na nakikita natin, ito po ay lahat mawawala. Ngunit, ano po ang mananatili? Ayon po dito sa pangalawang Korinto 4:18, sabi po dito, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na makikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. So ang mga mananatili pong bagay, sabi nga dito, may tatlo lang na bagay ang mananatili magpakailanman. Ibig sabihin po, ito ay hindi maglalaho. Una, siyempre ang Diyos. Ang Diyos ay walang simula, walang katapusan. Ano po? Pangalawa, ang kanyang salita ay mananatili pa rin. At ang pangatlo po ay yung kaluluwa ng tao. Yan po ang mananatili na buhay na hindi mawawala. So ano po ba
Kumusta po bang ating buhay, ang ating kaluluwa? Ito ba'y mananatili sa piling ng Panginoon? At ito ba'y mananatili sa kanyang kaluwalhatian, lalo sa pagdating ng Panginoon? Ano po? Kaya po ang isang tao ay dapat maging handa sa kanyang buhay. Ibig sabihin, nandito pa lang siya sa ibabaw ng lupa. Makikita niya na ang yamang ito ay binibigyan na ng Diyos. Makakatamasa na po tayo ng bunga ng mga bagay na mananatili. Ito po yung tunay na kayamanan na dapat nating mitiin sa ating buhay. Kaya po, ang isang tao, ayon po nga po sa Efeso 3:12 na dahil sa pagkikipag-isa natin sa pananalig kay Jesus, makakalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. So, ibig sabihin, mayroon na po tayo ng kapayapaan. Ibig sabihin, alam mo, isang yaman din na dapat nating makita na ang kapayapaan ay isang malaking yaman din na mananatili sa atin. Kaya po, ito po ay dahil sa palagi sa Panginoong Hesukristo, dahil sa paghandog ni Jesus sa krus, pinatawad ng Diyos ang lahat ng mga kasalanan ng mga taong tumalikod sa makasalanang pamumuhay upang tumanggap at sumunod kay Hesukristo. So dahil ang bawat po na manampalataya ay malayang makakapasok sa presensya ng Diyos ng panatag ang loob sa pamamagitan ng panalangin. So, ito rin po ang isang buhay na mananatili po sa ating buhay. Ang panalangin po ay isang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa bawat araw ng ating buhay. Ito po ay pakikipag-usap at pakikinig sa Diyos. Ang anak po ng Diyos ay makakapasok sa kanyang presensya kung saan malugod siyang tinatanggap ng Diyos sapagkat siya ay sa kanya na. Hindi ka lamang pinapayagan ng Diyos na mapumasok sa kanyang presensya, kundi talagang gusto niya na ito ay gawin mo. So, ibig pong sabihin na ang Panginoon ay nais po tayong makapanaig sa bawat araw sa kanyang buhay. So mga kapatid, kung titingnan po natin sa takbo ng panahon ngayon, maraming mga taong abala talaga sa buhay at palaging ang kanilang hinahangad ay ano ba ang makakamtan natin? Ano bang mapapasa akin yung mga pangangailangang material? Tayo po ay higit na nagiging abala. Ngunit wag po nating kalimutan ang sabi ng Panginoon, ano po yung sa Matthew 6:32 sabi dito na unahin mo muna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay ipagkakalob sa atin. Ngunit po maraming mga tao na hinahanap muna yung mga pangangailangan nila. Inuuna muna nila yung mga bagay-bagay na gusto nila. At paminsan-minsan sa kalamang nila na alaala ang Diyos. Ngunit dapat mga kapatid, unahin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Doon muna tayo makatuon sa atin. Kasi po, alam niyo po sa buhay ni Solomon, alam po natin siya ay naging hari ng Israel. Siya po ay anak ni David. At sa kanyang paghahari ay humingi siya ng Diyos ng karunungan at binigyan siya ng karunungan ng Panginoon. At maliban dyan, pinagyaman siya ng Diyos. Ibig sabihin, nakamtan niya ang lahat ng bagay, anuman gustuhin niya. Sa kanyang paghahari ay nagpagawa siya ng mga gandang palasyo. Pinagawa niya ang templo ng Panginoon. Marami siyang anong mga gusto niya, mga harden, lahat-lahat. Kahit na nga ibig sabihin, naranasan niya pa ang magkaroon ng maraming asawa. Alam niyo po ba ang asawa ni Solomon ay 1,000, mayroon pang kabit na 300 na asawa. Ibig sabihin, ngunit po, sa dulo ng kanyang buhay, nakamtan niya ang lahat ng bagay na, material na bagay na, sabi niya wala ng bagay na naisin niya na hindi niya nakamtan. Nasa kanya ang lahat ng kanyang ninais. Ngunit sa lahat pong ito, alam niyo po, sa huling yugto ng kanyang buhay, ano po ang kanyang nasabi, At alam niyo po yung kanyang sinulat na aklat ng mga ngaral o kay Ecclesiastes. Sabi niya po dito sa Kapitulo 1, versikulo 14, nakita kong ang lahat ng gawa ng tao sa mundong ito ay walang kabuluhan. Ito'y tulad lamang ng paghahabol sa hangin. Tingnan niyo po sa likod ng yaman, mga material na inangkin ni Solomon, pero nakikita natin
mayroong kulang sa kanyang buhay, hungkag ang espiritual na buhay niya. Kaya sabi niya, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Para ito'y tulad ng isang paghahabol sa hangin. At alam na po natin kapatid, alam nyo sa kabuuan ng kanyang buhay, ang nasabi lang ni Solomon sa huli-huli ng kanyang yugto ng kanyang buhay, ito po ang kanyang sinabi sa mga ngaral, Kapitulo 12, 13, 14. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Napakaganda po mga kapatid na pinapaalala sa atin ni Solomon na ang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, ang lubos na makilala ang Panginoon, na mayroon ng pagkatakot. Ito ang napakahalaga. Ito po sa huling yugto ng ating buhay. Alam po natin na tayo ay lilisan sa mundong ito. Mawawala ang lahat, ang ating buhay, ang ating ari-arian. Wala tayong sinasabi nga na isinilang tayong walang dala, at ganoon din, mamamatay tayo na walang dala. So ang lahat ng bagay po na nakikita ay masisira, luluma, at lahat hindi natin madadala ito sa pangalawang buhay. Ngunit napakagandang malaman natin na kung tayo ay nagtiwala sa Panginoon, isinuko natin ang ating buhay, tunay na sumampalataya tayo sa Kanya, humingi tayo ng kapatawaran, tunay na pagsisisi, humingi tayo ng tawad, tunay nga, papatawarin tayo ng Panginoon at maniwala tayo sa mabuting balita na kung saan si Jesus ay pumunta dito sa lupa. Siya ay namatay, naghirap, nagdusa, namatay, inilibing, muling nabuhay at minakyat sa langit at muling babalik. At alam niyo po, makakamtan natin ang lahat na kalubusan ng ating buhay, lalo na ang sobrang yamang espiritual sa kaluwalhatian ng pagdating ng Panginoong Jesucristo. Ngunit, natatamasan na rin natin dito dapat sa lupa, pangsamantala. Nakasama na natin, ibig sabihin, ang pag-ahari ng Diyos ay dumating na nga sa ating buhay dito po sa lupa. Kaya ang pakikipag-ugnayan natin sa Panginoong Hesus, ito na po yung yaman na napakahalagang matamasa na natin dito. Huwag po nating kalilimutan na nais rin ng Diyos na tayo pagyamanin. Ano po? Nais rin ng Diyos na tayo ibigyan ng mga material na bagay na pangangailangan natin. Ngunit, nasaan ba nakatuon? Kasi po, sabi nga dito sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso. Ibig sabihin, hindi lang tayo makatuon doon sa mga material na bagay. Hindi lang natin ibuhos ang ating panahon sa mga material na bagay. Huwag nating kalimutan na mayroon pa tayong spiritual na buhay na dapat nating pagyamanin. Ito yung dapat nating lubosing pagkainin. Ibig sabihin na dapat din natin tayo magbasa ng salita ng Panginoon, manalangin sa Kanya, palagi magpasalamat, at mayroon tayong kagalakan. Ito rin po, dapat nakatuon pa rin tayo sa Panginoon. Hindi yung oras natin ay maubos na lamang doon sa ating paghahanap ng mga pangangailangan natin. Nga, unahin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay idaragdag sa atin. At alam niyo po, sabi nga dito, nais ko lang pong tapusin ang ating pag-uusapan ngayon sa isa pong kwento na sinalaysay ng Panginoon dito sa Lucas chapter 12, pagsimbulang 16. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglalagyan ng aking mga ani. Alam ko na, pagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang inaipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal,
Sa gabiring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa inyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanang para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, sana makita natin na ang nais ng Diyos ay pagyamanin tayo, hindi lang sa material, ngunit sa spiritual na buhay. Ngunit nakakalungkot kung tayo ay maging makasarili na doon lang tayo nakatuon. Kaya ang paalala po sa atin ay dapat nating isa-isip rin na kailangan natin palagi ang pagkipag-ugnay natin sa Panginoon, sumampalataya sa Kanya, at tayo maging kapamilya niya habang tayo nabubuhay dito, at lalo na pagdating ng panahon sa Kanyang pagbabalik, alam po natin na ang lahat ay maglalaho. Mananatili ang presensya ng Diyos, ang Kanyang salita, at ang kaluluwa ay manatili. Alam po natin ang kaluluwa, pag tayo namatay ay hindi naman po ito'y namamatay. Ito'y buhay pa rin. At bibigyan tayo ng panibagong katawan ng Panginoon. Kaya kapatid, sana nakita po natin na ang tunay na kayamanan ay hindi po yung mga material na nakikita natin dito, pagsamantala lamang yan. Ngunit ang tunay na yaman ay ang mga pagpapalang yamang espiritual na makikita natin sa ugnay natin sa Panginoong Jesucristo. Kaya po, lumapit tayo sa Diyos, isuko natin ang ating buhay, magsisi, at talikuran ang mga kasalanan at hingi ng tawad. At tayo bibigyan ng Diyos ng Kanyang biyaya ng pagpapatawad. Yan po ang napakagandang yaman na dapat nating matanggap sa panahong ito. Mga kapatid, muli po salamat sa buhay natin. Patuloy natin na pagtaguyod ang pananatili sa presensya ng Diyos. Kung kayo po may mga Biblia, magpatuloy na magbasa ng salita ng Panginoon. Matutunan natin, makilala natin ang tunay na Diyos sa ating buhay. Salamat po muli sa bawat isa, sa bawat isang tagapakinig, nasaan man tayong lugar. Panibagong umaga po, pagpalainawa natin tayo ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat. Tunay nga, O Diyos, ang lahat ng bagay pinag-alom mo sa amin, material at espiritual. Tulungan mo po, Panginoon, na makita ng bawat tao ang dakilang yamang ito na masigit pa sa yamang material na makamta natin dito sa mundo. Ito po, Panginoon, na espiritual na pinag-alom mo sa amin dahil sa kakandang loob sa pamamagitan ng Inok na si Jesucristo ay nangyari po, at ito po ay natatama sa namin ngayon, lalo na sa kaluwalhati ang darating. Tunay nga, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Salamat po sa aming mga kasama dito sa radyo, sa technical side, si Stephen, si Ariel, sa aming pong sponsor, si Ma'am Lalaine Bonal Villaperte Abonal, sa kanyang buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga ginagamit ng mo upang ito'y magpatuloy. At Panginoon, salamat. Wala po kaming maipapahayag kundi sa iyong kadakilaan. Purihin ka, dakilaan ka. Ito po ang tayong dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen.